Okay guys, nagbabalik tayo dito kay Infinix SM City Lipa para sa ating latest update. Kasi guys, dito medyo marami-rami silang display dito. Yung nga lang mostly ay mga naka-box. Pero ang good thing naman guys, yung kanilang mga kumbaga mas matataas yung mga mid-range po nila, may mga display naman. Ayan guys, yung kanilang GT20 Pro. Alamin po natin yung presyo kasi guys sa ibang mga brands, ang alam ko nag-iba na yung mga presyohan. So dito po alamin muna natin dito kay SM City Lipa yung presyohan dito ng mga models nila. O ayan guys, bago tayo pumunta doon sa mga budget phone pala ni Infinix, unahin po muna natin yung kanilang mga unit na may mga display. O ito guys, sa mga naghahanap ng gaming phone, diyan. O diba, yung budget na gaming phone, magkano ba mga gaming phone ngayon? Pero syempre hindi lang yun guys, kasi pag sinabi natin gaming phone guys, hindi lang basta pang gaming yan. Syempre mas pinalakas po ang system niyan. Pero sa abot kayang presyo lang. O ito guys, umpisa na natin ang kanilang official gaming phone na Infinix GT20 Pro. Ito guys, para dito kay Infinix GT20 Pro, unahin na po natin yung kanyang specs. Ito po ay naka Dimensity A200 5G. Ayan, naka 4 nanometer na po yan. Ultimate processor ang ginamit sa kanya. Napakalakas na rin po ng kanyang chipset. At syempre guys, hindi lang yan. Meron po itong dedicated gaming display chip. Kung saan po yung isang chipset po niya ay para doon sa stable frame rate engine niya. O, diba? Tapos, syempre, ito ay naka 120 FPS pagdating po sa kanyang stable frame rate. Pagdating doon sa kanyang game na MLBB. O, napaka-smooth ng gaming natin dito. Tapos guys, ito pagdating naman sa kanyang camera o yung main camera, meron po siyang 108 megapixel na main camera. Tapos guys, ito pakita ko lang muna sa inyo, meron siyang 2 major Android upgrades at meron siyang 3-year security patch updates. O diba, hindi magbabago yung performance niya kahit 2 years na. At ang maganda dito, hindi siya outdated kasi 2 years po na may upgrade o may update yung kanyang etong kanyang system. And guys, para sa ating internal storage, ito pong hawak natin si GT20 Pro ay mayroong maximum RAM na 24GB maximum RAM. Tapos ito po ay naka 12 plus 12, 256 po internal storage. Pagdating po sa kanyang camera, meron siyang 108 megapixel para sa kanyang main camera. Grabe, ang ganda oh. Galing. Tapos maganda dito guys, pagdating sa video naka-stabilize video po yan. Meron siyang 4K resolution, up to 4K resolution na naka 60 FPS. Ito, ayan o. Smooth. O, mag-video kayo gamit ang isang kamay lang, hindi masakit sa mata yung video natin kapag nagawa na po. O, diba? Tapos guys, hindi lang yan, naka dual view video. Kung saan pwede tayong mag-video sabay. Pwede po nating palitan yan ng frame, o diba? Pwedeng ganyan. Ganda oh. So meron po siyang mecha loop lighting dito. Umiilaw po yan guys kapag tayo, mga text notification and calls. So ayan guys, para sa latest update po natin. Ito guys, naka 45 watts na pala pagdating sa charging. So napakabilis na rin po nito kung mag-charge. Yan, update po natin sa presyo ng kanilang GT20 Pro. 15,999. Tapos guys, ito kung ang bet naman natin dito kay Infinix, kung naghahanap tayo ng mga naka-curve yung design, guys dito kay Infinix very affordable yung kanilang mga yung kanilang curve design, especially guys yung kanilang Note 40 Pro. Yan guys, dito kay Note 40 Pro may dalawang variants po to, isang 4G at isang 5G. Para po sa 4G po nito, yan, unahin na po natin ang presyo ng kanyang 4G. Ito po ay 10,999. So almost 11,000. Then yung kanyang 5G naman ay 13,999. Ito pala guys, pakita ko sa inyo. Ayan. Yan po yung dalawang variants, 16256 ang RAM niya. Tapos ito po ay may maximum RAM na 24GB maximum RAM. Pagdating po sa kanyang charging, ang difference lang po nila, ang 4G po natin ay naka 70 at ang 5G naman po naka 100 watts. Pagdating po sa mag-charge nila, pareha silang 20 watts.
Yan. Ang chipset po na ginamit ng 5G is naka Dimensity 5G 7020. Parehas po sila naka JBL speaker. At syempre guys, ang glass nito is naka Corning Gorilla Glass na. So may matibay po tayong glass dito. Tapos naka 120 Hz na rin po yan, AMOLED display. Napaka-vivid po ng display niyan. Diba? Tapos sa mga colors nga pala guys na available dito, yung green, yung leather color, tapos gold, black, and syempre guys, minsan may dumadating pong mga limited edition ng BMW. Yan, yung racing edition na BMW. So napakanipis. Ito guys, pagdating sa main camera, meron tong 108 megapixel po main camera. At meron na rin siyang video stabilize. Yan, naka 60 na rin to, 1080 60 fps sa front. Meron yan. Tapos sa back din, meron din, naka 1080 60 fps din po ang back niyan. Smooth din. O ayan guys, ang maganda pa dito, meron siyang kasama inside the box na mag-charge. So ito yung magnetic case po niya. Tapos may kasama siyang mag-charge yan, wireless. So ito po guys is nakadikit pa rin, hindi siya power bank. Charger po talaga, kailangan nakakonect pa rin sa cable. Syempre ang benefits niyan, mabilis lang natin matatanggal. O di ba, kung naka-charge ginagamit natin, pwede yan. Pwede pong gamitin yan mga yan kasi meron po siyang bypass charging. Okay, safe po yung battery natin. Kahit gamitin natin na nakasaksak yan, di ba? Yan, update po natin sa presyo guys. Ulitin po natin. Ang 4G 10,999 and 5G po 13,999. Tapos guys, ito naman ang update natin sa kanilang 030 series. Sa mga nagtatanong po, minsan guys may dumadating po daw po sa kanila paunti-unti ng 030. Pero ang maganda dito guys, sa dalawang variants ng 030, ito po, kung more on camera tayo guys, tama-tama sa inyo kasi ito ay merong front vlogging camera na 50 megapixel. Napakalinaw po ng front vlogging camera nito. O yan, pakita ko sa inyo guys yung front vlogging camera. Linaw po niyan. Tapos may 0.16 po to. Ayan. Nagtatanong ng mga 0.6, meron po yan. Ito guys, pagdating sa chipset, ang chipset po na ginamit dito, yung processor niya is naka MediaTek Dimensity 8020. Tapos yung kanyang charging is naka 68 watts fast charging. Then yan nga po guys, camera na to 108 megapixel po para sa main camera at 50 MP naman po para sa kanyang front vlogging camera. O ayan, may 0.6 po yan, naka wide angle yan. Nanipis lang. O ayan guys, sa mga nagtatanong po ng ating 030, para po sa 4G meron tayong 8,899 ang presyo niya sa kanyang 16 GB RAM 256, at yung kanya naman pong 5G ay naka 12 GB RAM 256, 12,999 na lang. O ayan guys, ang update natin sa kanilang mga mid-range dito kay Infinix. Tapos guys, ito naman ang update natin kay Hot 40 Pro. Ayan guys, so guys, lagi tayo mag-stay tuned sa ating channel kasi hindi natin alam, pwede po mabago talaga yung mga presyuhan ng mga cellphone na mga binibili natin. Kaya mahalaga po na talaga tayong magtutok sa ating mga sa mga update. Ito guys, for Hot 40 Pro ngayong October 25, 2024. Ito na po yung para sa dalawang variants yan. Meron po tayong presyo na 6,499 para sa kanyang 16 GB RAM, 256 GB. And isang variant naman po nito na mayroong maximum RAM na 21 GB. At 256 din po ay 7,499. Tapos guys, ito para sa kanyang chipset, ito yan. Ito yung kanyang processor, naka Helio G99 para sa kanyang gaming engine. Then ito guys is naka NFC na rin, meron siyang near field communication. Pwede tayo mag-transfer dito mabilis gamit yung NFC ng mga features and photos. High resolution audio. Then sa camera, 108 megapixel po para sa kanyang main camera. Yan, portrait camera, 32 MP para sa front camera po nito. Tapos ito guys is fast charging na din, 33 watts fast charge. Yan, Hot 40 Pro sa mga naghahanap po. Ito pa yung update natin ngayon.
Yan, para sa dalawang variants po, 6.5 at 7.5 po ang presyo, 7,499. Ayan guys, punta na tayo doon sa kanilang mga budget po naman. Siyempre guys, marami tayong bago na aasahan o yan, pagpipilian. Siyempre may mga nakasale din. Tapos guys, ito na, umpisahan na natin ang update natin sa kanilang mga budget phone. O ito guys, sa mga naghahanap ng latest model din, meron din po. Unahin na po natin yung latest model guys. Ayan. Ito guys, for Smart 9. Unahin ko na po yung Smart 9. Ito guys, para sa Smart 9 po, ito yung pinaka latest po nila pagdating sa entry level. Maganda dito guys, ito yung parang may consider natin na budget phone pero may mataas na chipset o processor. Ito na po yung parang may pinakamataas na chipset na nakikita natin pagdating sa mga budget phone. Especially pagdating sa mga presyohang ganito, sobrang baba. Ito guys, itong hawak natin na Smart 9, ito yung merong 3 plus 3 gig RAM. So meron siyang 6 gig maximum RAM, 128 po internal storage. Meron din siyang 48 months of fluency, o di ba? Naka TUV po 'yan. Tapos ito naka 120 Hz po. Sobrang smooth naman ang screen nito. Pero guys, maganda dito, i-set nyo po yung 120 refresh rate sa setting para magamit natin yung ano nito, yung kanyang 120. Size ng screen to guys is medyo malaki, naka 6.7 punch hole display na rin, naka dual speakers. At ito po ay merong 300% volume, napakalakas po ng volume nito. 5,000 mAh battery. Camera po nito is naka 13 megapixel na. Yan, ito po yung merong pinakamataas na chipset. Yan po yung unang-una sa kanya. At merong 120 Hz na refresh rate smoothness. Presyo guys ng kanilang 60 ng 128 po ay 3,899. Pero syempre guys, abangan din natin na baka by November mag-aano po ulit tayo update. Kasi hindi natin alam mga kung permanent na ba yung mga presyohan ng ganito. Tapos yan guys, 128 gig 3,899. Tapos ang 64 gig po nito 3,499. Yan, dalawang variants po to. Ulitin po natin, ang 64 gig po nito ay 3,499 and 128 ay 3,899. Tapos guys, ito naman yung ating update naman kay Smart 8. O yan guys, na-miss nyo ba ang Smart 8? Sobrang benta po nito. Tapos si Smart 8, yung 64 gig po na hawak natin, meron ding 6 gig RAM, 64. Naka 90 Hz po yung refresh rate ng screen. Ito po ay naka 200% volume mode din. May side fingerprint for security unlock, 5,000 mAh battery, at meron na ring 13 megapixel po para sa kanyang main camera. Ito guys, para sa 64 gig natin, best seller po talaga din to, 3,399. Tapos kung gusto naman natin ng 128 nya, ito po yung 128 naman ng Smart 8. Ito po, presyo po nito 3,999 naman. So difference lang naman po ng dalawa is internal storage. Yan po yung ating update. Tapos guys, ito pagdating naman sa kanilang Hot 40i. So Hot 40i series dito kay Infinix. Meron tayo ditong, ito nga lang guys, wala akong may pakita sa inyo ng 4 gig 128 nila. Pero ang price po nun before ay 4,499. Pero ang available po dito, yung kanilang 16 gig RAM, mas tumaas naman yung RAM noon. Yan. 16 gig 128 ay 5,299. Tapos yung kanyang 256 naman po na variant, 5,999. Meron tayong 16 gig RAM, 256. Yan, 5,999. Tapos guys, ito maganda dito, bigyan ko kayo ng idea sa specs po nito. Ito po ay naka 90 Hz refresh rate pagdating sa kanyang smoothness, and 6.56 po ang size ng screen. At syempre naka magic ring na po, fluid screen po yan. Camera, merong malinaw na camera, 50 MP para sa ultra clear. At yung mga mahilig mag selfie, naka 32 MP na po ito. At syempre guys, ito pagdating sa kanyang charging, naka 18 watts fast charging, 5,000 mAh long lasting battery, at meron po siyang 200% volume mode din. Ayan, so check po natin yung iba pa dito. So chipset po na ginamit dito kay Hot 40i is Unisoc T606. O ayan guys, ang update natin sa kanilang Hot 40i series. At syempre guys, may bagong labas ulit si Infinix, yung kanilang Hot 50i. Kasi ito, itong hawak nating Hot 50i, ito po ay
Naka 8GB RAM, 256GB. Naka 120Hz na rin po yung refresh rate ng screen. Meron na rin po siyang 48 month of smoothness certification. So guys, ang laki ng ano na to, internal storage at saka yung kanyang refresh rate nito, ang taas. Para po sa ibang specs nito guys, ito, size ng screen naka 6.7, functional display with dynamic bar. Yan, 18 watts fast charging po. Tapos meron siyang powerful 5M LED, o di ba, flashlight. Then maganda dito guys, yung chipset na ginamit dito ay naka G81 na rin. So may mataas na rin chipset. Budget phone, di ba? 300% volume. Ang taas ng ano nito. Then maganda dito guys, 48 megapixel po. Tapos ang camera ginamit is IMX582. Medyo mataas po ang camera nito guys ha. Na budget phone, pero may mataas na camera. Yan, 4999. Tapos guys, yung isang variant nga pala nito, meron tong 128 na variant. So ito guys, pakita ko sa inyo yung kanyang ano. Pag 128 naman po ay 4499 ang price. So ito, naka 120Hz 6.7 din, naka dual speakers, 300% volume mode, Helio G81 processor, at syempre guys, naka 48 months fluency protection din to. Yan. Hot 50i, bagong model po ni Infinix. Yan guys ang ating mga latest update. Tapos guys, sa mga nagtatanong nga pala ng tablet ni Infinix, ito po yung kanilang ano. Ayan, check po natin yung tablet. Check po natin guys ang tablet. Ito guys, para naman sa tablet ni Infinix, sa mga nagtatanong po ng tablet, ito po yung kanilang XPad. May tatlong variants po tayo na pwedeng pagpilian dito guys, no? Para po sa Wi-Fi only, ito po ay naka 4GB 256, 8,499. At yung 4GB RAM 128 naman po, 7,499. At syempre guys, kung gusto naman natin ang nalalagyan ng SIM, pwede ng pang call and text to. Wi-Fi and LTE, ito po ay 9,499. May mataas na RAM na rin, 8GB 256 po ang internal storage. So para po sa specs nito guys, ito ay naka 11 inches full high definition display na rin. Syempre maliwanag ang display po nito. At ito po yung bago sa kanya, meron siyang Polax voice assistant na. O di ba? Yung mga voice command. Then yung chipset guys, medyo mataas na rin. Nakikita natin to sa mga gaming phone. Naka Helio G99 na rin, o di ba? Tablet. Pero may mataas na rin specs. Yan po guys ang pwede natin pagpilian sa mga tablet ni Infinix, tong XPad nila. O ayan guys ang ating latest update ngayong October 25, 2024. See you po sa November guys. So mag-upload po tayo ulit ng update natin.